Sa hindi kalayo ang lugar sa Davao del Sur ay may isla na dating pinaglilibingan. Oh my gosh. Pero ngayon, ito na ay nawasak ng tuluyan at inabandona. Ano nga ba ang misteryong aking natuklasan na naipon at tila ba wala nang nakaalala pa? Ay gag. Ay gag. Wala. Walang bahay dito. Mararating ang bayan ng Davao del Sur sa loob lamang ng halos 1 oras mula Davao City. Diba? Kalain mo? Meron palang ganito sa Davao, parang Siargao. Saring. Makakita lang ng puno ng niyog na marami, Siargao agad din. No? Grabe guys. Ito yung daan palang papunta dun sa sementeryo. Ang karaniwan na sa kanila ganitong kagandang daan. At pila ni? Ano to? Kaubod, kaniduha. Lang take out. Nagtanong-tanong ako kung accessible pa ba o malalakad pa ang sementeryo dito na pinakaluma nga. Pero nalaman ko na matagal na raw pala iyong sarado dahil may bago na raw sementeryo na pinaglilibingan ngayon. Ayan, pwede tayong makiraan dito sa sa bahay na to. Patay tayo dyan. Ang laki ng dagat eh. Paano natin makikita yung sementeryo? Pagkay. Alas 5:30 ng hapon na nga lang nakarating ako dito at ganito na kalaki ang alon ng dagat. Kaya kinakailangan nating magrenta o maghanap ng marerentahang bangka para marating ang sementeryo. Naghanap nga ako ng bangka at ito yung nakita ko, si tatay. Tinanong ko kung kaya bang lakarin ng sementeryong yon, ngunit hindi na raw pwede at kinakailangan daw magbangka para marating yun. Kaya tinanong ko na sila kung sino yung available na pwede nating marentahan. Ibig sabihin dati sa una, sir, nakapangisda mo dira. Di malulusog ang mga isda pag malapit sa sementeryo? Oo. Anong lasa ng isda, sir, pag malapit sa sementeryo hinuli? Lasang isda pa rin. Sayang, lubog no? Pero try lang ko, baka makaagi. Pila bayaran? Bangka ka. Oo, irerent ko. Tabukan to. Mukhang hindi pwede si kuya kaya tinuro tayo dun sa mga nakaupong tao na yun. Pila? Baka mahal Ako lang. Tanungin muna kita, sir. Talaga nakakahuli kayo ng isda doon? Doon sa malapit sa sementeryo? Oo. Ay, talaga. Anong lasa? Isda pa rin. Pero wala nang mga patay. Hello po. Gandang hapon. Wala na yun. Nagbablog po ako sa mga sementeryo, ana. Ay, syempre, deserve nila yon kasi fake news sila. Ako hindi ako fake news. Oo, katotohanan lang. Kasi baka sabihin nila gumagawa tayo ng storya, sir, di ba? Oo. Totoo yan. Kasi dapat naman talagang ikulong yung mga vlogger ng mga mga mapagawa ng kwento. Nga nila. Totoo siya eh. Kasabot mo magtagalog? Sabot. Ang mga menteryo daw, baka mamaya ginagawan ko ng storya ba na may kasama daw ako. Pero may nakita ba kayong kasama ko? Wala naman. Wala katotohanan yan. So ang saglit lang. Oo, sa bangka. Yung mura lang Baka naman Hanggang alas 6? Hindi, walang oras. Kumbaga babangkain lang natin hanggang doon sa may sementeryo. Sa dulo. Para makita natin yung ganda ng Hintayin naman natin yung bata ko. Hindi na bigat. Gwapo? Oo. Ay. Ang kailangan natin hindi pogi, ang kailangan natin yung magaling sagwan. Ikaw, Nay, nakikabalo ng mga storya dira ng mga hadlok ba sa menteryo? Hindi ko alam. Wala po kayong idea. Hello! Nakatanaw ka sa ako? Master Gala? Dili. Gala din siya nito. Nakalimot ka, sure. Noong nagadaang araw, yung mag-picture yung mga kasama ko, mayroon daw yung Mayroong makita sa picture. kita sa picture. Tapos? Walang Dito ulo, dito sa. puti yung sanina, yung
Pwedeng totoo sir, pwedeng hindi. Depende po. nandyan sila eh. Sila yung makakapagpatunay dahil sila yung naka-experience eh. Kasi ako ang sinasabi ng iba, ako daw, ginagawa ko daw nakakatakot yung lugar kahit hindi. Kaya nga ginagawa ko, nagtatanong muna ako. Kaya kayo yung saksi if ever. Wala tayong makita dyan. Oh, maaga pa eh. Ah, Ay, gag. iwan, wala kapag gabi. Moments later. Ayan, perfect. Kala mo ang layo eh. Ay, may naliligo. Ano, hindi ba tayo lulubog nito? Saan ako upo? Dito. Wala ba kayong salbabida? Sure. Ma, huwag ka sumama. Baka maano tayo ng YouTube. Yung bata. Wala. Hoy, yung bata. Matagak. Ano ang pangalan mo? Julian. Ito nga pala yung nakilala nating bangkero na si Julian. Madalas siyang kasama ng kanyang tatay na pumapalaot malapit doon sa sementeryong yun at nakakakuha lang nga doon sila ng maraming isda. Kaya fast forward, tinanong ko kung ano yung mga kababalagan doon na nangyayari at nagulat ako sa nalaman ko sa kanya. Ilalabas na ako. Naunsa? Nakakahilo pala. Maalon guys. Ano? May lalabas na? Butike? May nagpapakita. Na ano? Nagsusunog. May nasusunog na. Ah, yung ano, tawag dito, San Telmo. Anong oras yun? Ng gabi. Paano mo nalalaman? Nagpupunta ka ba doon? Ah, pag nangingisda ka. Saka tao nga. May bandera. Grupo daw. Ano? Anong gigup? Ang hirap naman guys. So, sorry medyo hindi ko masyadong maintindihan yung sinasabi ni Sir. Anong gigukod? Sa Tagalog ay nanghahabol, hinabol daw yung isang mangingisda dyan na sinasabi nilang San Telmo. Napapalibutan po siya ng bundok. So, itong lugar daw ay hindi masyadong bagyuhin, pero kinain na ng dagat yung cemetery yun, napupuntahan natin. Kaya mamaya magpapalipad tayo ng drone, tsaka may ilog tayong tatawirin para lang makarating dun sa cemetery na yun. Ito nga pala yung dinadaanan na ilog para makarating doon sa sementeryo at kapansin-pansin na napakaganda. Malaputi ang buhangin at pinapaliguan ng ilang mga tao dito. Matapos ang halos 40 minutes lamang na pagbabangka, ay mararating mo na ang sementeryo. Pero sa mga nakakaalam, ito ay pwede naman ding lakarin. Kaya lang lubog nga ito nang pumunta tayo dito dahil kumbaga high tide. Wala kang isa-shoutout? Shoutout sa imong mga amigo. Lulubog na kami. Charot. Yung sementeryo. Kitang-kita na dito. Hindi naman siya ganun kalayo dun sa pinagrentahan ko ng bangka sa kanila. Pero kayang-kaya naman daw sagwanin. Naniniwala ka ba sa mga San Telmo? Yung San Telmo na yun, yung lumulutang daw na apoy. Nakikita ng mga mangingisda rito. Kaya medyo nakakapangilabot yung mga kwento ng mangingisda dito po sa Santa Cruz, Davao del Sur. Shoutout po sa lahat ng mga mangingisda dyan. Anong ulam? Ay grabe. Ito na. Mas Kargala, sementeryo ba talaga? Ay ano ba tawag dyan? Sarap. Tapos papasok tayo sa ilog. Nalaman ko na halos nahati nga sa dalawa ang sementeryong ito na kailangan mong tawirin ang kabilang ilog para lang marating yung pinaka-abandonadong part kung saan matatagpuan yung sinasabing cruise na pinaglagyan daw umano ng mga inipong. Sana tapusin yung buong video para malaman natin. Oh my gosh. Alam mo, wala akong naramdamang takot nung pagdating ko dito, pero awa ang una kong naramdaman. Ito agad puntod agad yung nakita ko guys. Tignan mo naman pa tayo, tapos ito nakabutan natin. May naman pa yan. Oh my gosh. Hindi mo akalain na meron palang ganito sa Pilipinas na halos galit na galit ang dagat. Sa pagkakalokasyon nga ng sementeryong ito, masasabi ko na bakit kaya mismo sa gilid lang ng dagat inilagay ang mga puntod nila? O wala lang silang choice na dito lang talaga ilibing, kaya ating aalamin. Kwento ko lang saglit sa inyo. Ito yung hindi ko na po nasosot na sombrero. Sombrero na swerte sa akin. Unexpected tong content, nakarating tayo dito. Punta pa tayo dito sa bandaron. Tignan natin yung mga sinapit ng mga patay. Akyatin natin itong unang bahagi ng sementeryo. Kaya na medyo madamo na. Wala naman kayo nababalita ang ahas dito. Agi lang. So yan, pinabidyo ko na rin yung ating bangkero. Bigyan na lang natin siya ng kanyang konting pamerienda. Meron akong unang nakitang nakalibing dito. Pinanganak po siya ng 1935 at pumanaw ng 2009. Ang pangalan po niya ay si Milagros. Kung kamag-anak niyo po siya,
nanganganib na rin po ang isang nitsong ito na kainin ng dagat kasi ilang metro na lang oh. I think mga 2 meters and a half aabuti na po siya ng dagat. So meron din dito nakalibing, tignan natin. So may nakalibing naman dito na bungkal na nailipat na siguro. Inalam ko sa taon ng kanilang kamatayan o pagkakalibing at hinanap kung sino ang huling inilibing dito. Dahil tila abandonado na ang sementeryo dahil ito ay sarado na talaga at wala nang pwedeng ilibing dito. Pero sa pagpapatuloy ng aking paghahanap ay may nakita ako at nalaman ko nga na between 1940s to 1950s pa itinayo ang sementeryo. Sa sementeryo para makita nyo yung style ng kanyang pagkakagawa. Yan yung mga nitso. Baba tayo ng konti. Yan. Medyo na speechless ako sa nasaksihan ko sa aking drone. Sa lakas pala ng alon dito ay kahit ang mga punong kahoy na malalaki ay natutumba rin. Nagulat ako na sa sobrang taas pala ng tubig ay hanggang dito pala ang sementeryo. Kitang kita na may mga nakalubog pang nitso sa bahaging ito. Na kung iyong iisipin ay dati itong pinaglilibingan. At ang tanong ko din sa isip ko, may mga laman pa kaya ang mga ito? Sa paglibot pa rin ng aking drone ay napansin ko ang dulong bahagi nito. At meron pang palaisdaan. Inaalagaan daw ito ng mga bangus. Napakasarap pa naman ng relyenong bangus at saka sinigang. So ito yung part ng puntahan natin saglit yung nakita kong imagine guys, so ito isa to sa puntod. Yan. 1962 1943 siya nilibing dito. Dito tayo sa may meron ako na-intriga ako dun guys sa may kulay pink na nicho. So yan guys, habang naglalakad ako ngayon dito, pinapakita ko sa inyo yung drone kung gaano kalaki yung sementeryo. Ito, may mga nakalubog pa dyan. At bukod pa dito sa mga sira-sira na ito mga master, pinapakita ko din sa inyo ngayon yung parang binagsakan din ng puno ng mga nicho dyan. Yan. Grabe. 1979. Ay, shit. 1979. Ano to mga to? Lakas pala ng 1964. 69. Dito yan. So makikita po ninyo mga kapuso na papunta na po yung bagyong ditong Pedring. Grabe tingnan nyo to Yan yung aking bangkero. Ito yung mga kinainan ng lupa na nitso. Yan. At ito yung pinaka mga musileo dito. So diretsuhin na natin. So dito, bakit parang may bahay? Ayo. May tao dire. May nagluluto. Tabi-tabi po. Oh my goodness. Masintabi po. Sabagay hindi naman nakakadiri. Nakakaawa Imbis naman didiri ka, maawa ka na lang guys sa kanila kasi huwag kang OA. Charot. Grabe. Hindi ko first time pumunta rito pero hindi ako nakapag-ikot dito nung nakaraan. Tignan nyo to Sandali. 1987. Ayan 87, 1961. November 11. 1968, sorry. Nakakahingal. Ano to? Bag? Mga master, ito yung ating pinanggalingan kanina. Medyo malayo na po yan. At ito nga yung sementeryo. Noong 1994 at pumanaw ng 1994 din isang bata, si Angelita Pantalion. Ayan, mga nicho po yan. Tignan nyo yung effort natin sa pagbablog. Tayo lang, only Master Gala Char ang nakakagawa niyan. Ito, nicho to ito. Hindi guys, syempre be humble lang tayo. Kahit nagagawa natin yung mga ganito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay ng lakas natin. Kasi baliwala yung lahat ng ginagawa mo kung hindi ka marunong magpasalamat.
Dahil po sa walang sawang suporta nyo, lalo po yung mga minamahal natin na OFW, mga kamasters dyan sa screen. Nung nagsisimula pa lang ako, pag nakakabasa ako ng mga bash, ayoko nang ituloy yung vlog. Pero nung habang nag-e-enjoy ka, kumikita ka pa. Ayun, nakita oh. Laki ng mata oh. Ano ba yung sapatay ba yan? Yung kumot? Binalot. Binalot yung patay? Ha? Eh talaga? Ibinabalot na lang dito? Sa una. Ang OA naman ng vlogger na to. Wala kang pakialam. Ano to? Wala, labubo. Labubo ba yan? Oh. Guys, oh, laki ng buto. It's a prank. Oh. Yan, 1992. Na dito. Oh, tignan mo. Kaya nga may boses ng bata eh. Ito guys, 2001 naman siya nilibing dyan. Ang pangalan niya, Anaklita Cavite. Ito imagine mo oh. So mga master, bago po matapos yung video, supportahan niyo po yung ating second. Matapos yung video, supportahan niyo po yung ating second channel niya sa screen. Kanina pa ako nakakarinig ko parang boses ng bata sumisigaw. Wala naman kami. Di ba hindi ka naman makakapunta rito pag walang bangka, di ba? Low tide lang. Pag low tide lang. Ayan yan. Nagdidinig mo? Ano yun? Parang sumisipol. Walang bakod. Or... So dito naman tayo sa banda rito. Tignan nyo to guys. So may style siya na parang starfish. 2009 at 1995. Francisco at saka ano to, Eulalia Pita, mga Pita po yung kanilang apelyido. Yan, shoutout po sa mga kamag-anak niya. Pasensya na kayo, binidyo ko na. Ano nyo po yung yung may-ari ng malaking biskwit. Nagutom tuloy ako. Pita baka naman. Ay, ito na. May alam ka. Wala kang kakilalang inilibing dito? Lola ko. Nasaan? Hindi ko na nakakain. Hindi nyo na makita? Nilibing dito. Ano? Ingat ah. Sobrang sukal na po ng cemetery to. Inalod na ng mga basura dito sa part nito. Oh, tignan nyo to. Oh, tignan nyo to oh. Nag-iisa na lang dito mga master. At ito na yung mga bakawan. Dito tayo sa part dito. Ay, may narinig ako. Ano ba yun? Parang umiiyak. Nakakalungkot. So dito, mapapansin nyo, meron ditong, oh my gosh, ano to? Ala, hindi na yan. Bato to, di ba? Buto. Okay. Agi-agi lang po. Gusto ko yung ganitong adventure guys eh. Comment below. Ikaw, nakasama ka na ba sa mga vlogger na mag-vlog? Ah, hindi pa. Walang tumatambay na addict, no? Makikita nyo mga master na may inilibing pa dito ng 2007. Yan. Di ba ito yung pandan na lalaki? Yung nilalaga para sa mga UTI. So dito naman sa part na to mga master. Ingat ah. Sobrang sukal na po ng ay may mga bote. So ito mga libingan din to, parang isang buong angkan sila. Saan may pinakadulo nito? Malapit lang dito. May bata ito. Meron ditong bata na nakalagay. 1992. Yan mga master, nakikita nyo yung pinalipad kong drone ngayon. Makikita nyo na sobrang sukal na. Dito sa may banda rito, may mga nakalibing pa. May mga bahay. Bahay to guys. Ayan, ang sarap ng ligo nila oh. Maganda yung dagat guys eh. Nakikita nyo yung dagat, di ba? Ang ganda. Ngayon, babalik tayo sa cemetery para makita nyo yung style ng kanyang pagkakagawa. Yan yung mga mga nitso.
Marami mga buto dyan. Tingnan niya natin. Saan yung pinanggalingan ng malaking krus? So ito mga master, ito na po yung malapit na tayo sa dulong bahagi. Ito yung nakita kong pink. Wait lang. Ito yung pink na nitso na pinalipad na natin ng drone kanina. Hindi ba ibon yun guys? Para ito na siya. Nilibing naman dito ng 1993. Mga masters, tulungan nyo naman ako umabot ng 1 million views to. Para may commission yung bankero ko. Pag nagka 1 million views tayo. Charot. Serafin Lima Senior, 1998 po siya namatay. So supposedly dito siya nilibing ng 1998. Ito namang isa 8. Ito namang isa si Sabina Lima. Nilibing po siya ng January 24 o namatay ng January 24, 2009. Tama ba? Oh. So ito tignan nyo, magdidilim na guys. Kailangan natin dali ang bumalik. Ano yun? Bayan kung ano-ano ng mga naririnig namin mga master. Ayan oh. Nagbabasag dyan. Parang ayaw na kami patuloy yung mga master. Naririnig kami nagbabasag. Bago namin narating ang pinakadulong bahagi ng sementeryo, ay dito pa lang ay napakarami ko nang naire-record at naririnig na mga boses ng bata. Pero dalawa lang naman kami ng time na yan at wala naman kaming ibang kasama. Pakinggang mabuti ang una kong naire-record. Parang may nag-uusap. Baka dinadala lang ng hangin guys. OA lang ako minsan. Puntod ng bata dyan, makikita niyo mga master. Dulong bahagi na po ito. Ito yung mga talagang kinain na ng dagat. Dami! Ay gag! Hindi yan edited guys ha. Dinig na dinig at pagkaka-record natin ang napakalakas na sigaw ng parang bata na tila ba nahihirapan, pakinggang mabuti at pansinin din ng parang puti na dumaan sa pinakababa na para bang tumatakbo. Sa editing ko na lang ito napansin. Ay gag! Ay gag! Ay gag! Ano? May mga bahay ba dito malapit, no? Wala. Walang bahay dito. Wala. Walang bahay dito. Umiiyak. Shh! Hindi kami natatakot sa yung pistik, ha? Grabe yung iyak nun, ha? Bigyan ng 100 yan. Umiiyak eh. Sure. Ito. Nakakasigurado kung wala kaming ibang kasama kahit sino mang bata dyan. Pero kung papanoorin mo pa ang dulo ng video ay mas exciting pa ang ating maire-record. Aminado naman ako na kahit dinadaan ko sa biro ay kinikilabutan na talaga ako. Kaya nagmamadali na kaming umuwi. May magko-comment dyan. Edited naman yung Master Galatang, ha? Hindi yan. Hindi yan edited. Tara na, habang gumagabi na. Wala namang mga bata dito. Pinalipad na natin kanina ng drone na may naliligo guys. Imposibleng makarating sila rito kasi high tide po ngayon, kaya nga ako nagbangkapad eh. Kung lalakarin lang, di sana naglakad na tayo, di ba? Di ba wala nang nakakapunta rito pag pag low tide, di ba? Ano yung lalangoy sila para makarating dito? Hihigo sila. Pero narinig mo yung sigaw, di ba? Malakas. Malakas mga bata. Wala pa ng tao dito kami lang. So ito mga master, ito na po yung pinakadulong bahagi. 1979. Ito, ganyan talaga guys pagka mag-aagaw dilim na. Nasaan dito yung malaking mga master? Meron po akong naire-record na hindi ko naman naririnig. Sigurado yan pag uwi sa bahay. Pero meron naman ako naririnig na hindi ko naman din naire-record. Actually hindi ko siya masasabing haunted. Legit yung mga narinig natin, di ba? Parang may sumusunod sa atin ba? Enjoy ko yung ganito kasi gusto mo ng adventure puntahan kung ganito yung style ng sementeryo kasi may babalikan po tayo sa Culyon Island o abangan po ninyo sa Palawan. Itag nyo si Agassi, mag-overnight dito. Exciting kasi ang daming naririnig, ang daming mga boses. Nag-catch up kami nung nakaraan, may collaboration kami uli. Ikaw ba naman may kakolab ka na sikat, diba? Gatasan mo na. Di ba ganyan ginagawa ng iba dyan? Ako hindi ako ganun, ha? Oh no! Ako kaya nilapitan ni Agassi. Charot!
Hindi, ano yan guys, napaka-humble na tao sa personal. Nakadalawang collab kami dun sa channel niya. Bisitahin nyo, yung mga hindi pa po nakasubscribe sa channel niya na mga kamaster natin dyan, puntahan nyo. Tapos na yung video, samahan nyo na po hanggang dulo. Dahil baka sakaling may ma-record pa tayo na mga boses kasi may mga bata kami naririnig kanina pa. At malakas yung pagkakasigaw kanina. Imposibleng tao yun dahil wala namang tao nagpupunta na rito natong oras. Ay gag. Ay oo nga. Hala. Yan ang mga ulo, mga bungo. Tingnan mo yung mga ulo mga master. Pero ito pa sa ilalim. Ano yung galing sa mga nicho yan dyan? Pinalikta na nila. Unexpected yung vlog na yun. Tara tara. Kung ano po yung nandito, binibigyan ko po ng respeto at pagsisimpat siya sa ating nakikita ngayon. Hindi po dapat katakutan dahil ang mga ito ay dati ding umiral sa mundo na isa sa mga mahal natin sa buhay na dapat nabigyan sana ng maayos na kinalalagyan, pero yung kanilang kinalalagyan ngayon ay galing na po sa hukay. Ito yung mga galing sa dagat. Ito lang yung dagat guys oh. Grabe. Hingin lapitan nga natin saglit. Ako mga master, ayoko naman lagyan ng kababalagan talaga, kaya lang adventure lang sana, kaya lang hindi naman naiwasan na may mga ma-record. So wala kaming alam-alam na dito pala pinagtatambak yung mga mga remains. So ito siya, kunin natin. Hindi naman ako takot humawak. So ito mga master, pakita ko sa inyo. Yan. Isa po itong parang kita nyo naman yung niya eh. Yung pinaka bata pa. Siguro edad nito I think nagre-range siya ng mga 20 plus. Parang wala pang 30. Kita? So lagyan natin dito kasi nakabukod siya. Ito po guys sa disclaimer, nire-respeto po natin ang kanilang mga kinalalagyan, lalo na itong mga to dahil sagradong bagay dapat to, pero ang nangyari ganito. Master Gala, pagka ganyan bang nakikita nyo mga buto, may amoy ba? Wala po. Kasi unang-una nasa tabing dagat, mas nape-preserve po yung kung ano man ang merong nabubulok sa isang tao. Pero ito, hindi nakakadiri, nakakaawa yung kanilang kinalalagyan dito. Oh. Itong isa nakikita nyo, ubuo pa, may ngipin pa.